Ngayon pong umagang ito ay problema ng kababaihan ng ating pag-uusapan. May idea ka ba, Chef, tungkol sa myoma? Actually, Doktora, isa yun sa aking gustong alamin tungkol sa myoma. Kasi, syempre, pag meron tayong mga customer o meron akong gustong pakainin, hindi ko alam kung ano po ba yung dapat na ihanda. Aba, wellness chef talaga! Hindi lang sarap ng pagkain, hindi lang yung ganda ng presentation ang inaalala ni Chef Tristan Encarnacion, kundi ang kalagayan, ang kondisyon ng pasyente. Alam mo, Chef, dapat sa ospital ka mag-chef. Kasi nakikita ko sa mga ospital, iba-iba yung klase ng sakit ng pasyente, pero pare-pareho yung pagkain nila. Dapat depende, di ba? Sa kondisyon ng pasyente, yung kanyang pagkain. Let food be your medicine and your medicine your food. Yan po ang palagi nating sinusundan na palaging payo ni Dr. Hippocrates, no? Nung unang-unang panahon pa po yan. Ngayon, napakahirap po ng kalagayan ng kababaihan na nakakaranas ng myoma. Panoorin po natin ito. Maraming kababaihan ang nagiging biktima ng myoma, isang uri ng tumor na tumutubo sa muscle tissue ng uterus o bahay bata. Bagamat isang benign growth ang myoma, maaari itong magdulot ng discomfort sa pasyente tulad ng pananakit ng balakang o pelvis, gayon din ang pagkakaroon ng malakas at matagalang pagdurugo. Apektado rin ang pag-ihi at pagdumi, nakakaranas ng abnormal na paglaki ng tiyan at ang masakit na pakiramdam sa panahon ng pagtatalik. Nakakaranas din ang pasyente ng pakiramdam na parang malalaglag ang maselang bahagi ng katawan sa tuwing darating ang buwan ng dalaw. Ang myoma ay tumutubo mula isa lamang sa size na 1 mm hanggang sa mas malaki pa sa 20 cm ang diametro at maaring dumami pa ang bilang ng mga ito sa patuloy na pagtubo. May tinatawag na intramural myoma, submucosal myoma at subserosal myoma. Depende kung saan tumubo ang mga ito sa muscle ng uterus. Sa pag-aaral ng modernong medisina, hanggang sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmadong sanhi kung bakit nagkakaroon ng myoma ang isang babae. Tanging ang sinasabi ng mga manggagamot ay sa panahon ng reproductive years ng kababaihan na de-develop ang myoma. Tinatanggal ang mga tumor ng myoma sa pamamagitan ng operasyon sa ospital. At kung nagiging paulit-ulit na ang pagtubo nito, lalo't nagiging mas madami at malalaki na, ay humahantong na ang gamutan sa tinatawag na hysterectomy o ang pagtanggal ng uterus sa pamamagitan ng operasyon. Samantala, pinapayo ni Dr. E sa mga kababaihan ang pag-iwas sa madalas na consumption ng mga pagkain at inuming maasim at matataas sa uric acid, lalo na sa panahon ng buwan ng dalaw upang makaiwas sa myoma. Ang pagiging mahiligin sa malalamig na pagkain at iced beverages ay tinutukoy din ni Dr. E bilang karagdagang dahilan ng pagkakaroon ng bukol sa uterus kung ang babae ay marami ng accumulation ng acidity at uric acid sa katawan. Tinutukoy din ni Dr. E ang paghuhugas ng maselang bahagi ng katawan ng babae matapos ang pakikipagtalik bilang contributing factor sa pagkakaroon ng myoma. O ayan, boys. Napakinggan nyo ang tungkol sa myoma. Ali, pagka merong nanay o ate o tita na may myoma, hindi pwedeng makulit kasi palagi mainit ang ulo kasi masama yung pakiramdam nila, di ba? Opo. So behave lang dapat lagi ang bata, no? Kaya yung mga nanay naman na may myoma, papayuhan din natin, wag naman palo ng palo sa bata dahil may nararamdaman kang masakit sa katawan. Kalma lang po at may solusyon dyan. Sa paraang natural na gamutan ng hiling-galing ay itinuturo ni Dr. E ang natural na operasyon sa myoma sa kanyang pasyente. Para sa mga nais na subukan ang natural na operasyon sa myoma, kailangan lamang ang matibay na balde na kasing taas ng tuhod ng pasyente, isang 3 ml na plastic medicine dropper, hiling-galing oil, at ang pinakulong 3 basong tubig kasama ang 1 basong suka o plain vinegar. Matapos na sabay pakuluan ng 3 basong tubig at 1 basong suka, ay ilagay ito sa thermos. Ididikit sa dingding ang higaan ng pasyente para komportabling maisandal ang mga binti habang unti-unting inilalagay ang hiling-galing oil sa pamamagitan ng medicine dropper. Mananatiling nasa ganoong posisyon ng pasyente sa loob ng 20 minuto habang inihahaplos ang hiling-galing oil mula sa puson papuntang pusod. Matapos ito ay maaari nang tumayo ang pasyente.
Isali ng pinakulo ang suka at tubig sa balde. Ilagay ang binutasang pantakip sa balde at iupo ang pasyente sa paraang ito ng vaginal steaming procedure sa loob ng 30 minuto. Maaari itong gawin araw-araw hanggang 3 times a day maliban lamang sa panahon ng buwanang dalaw ng pasyente. Sa paraang ito ay nailalabas sa katawan ng babae ang mga tumor ng myoma. Kung kayo po ay hindi maganda ang gising dahil sa bahin ng bahin, tapos kagigising pa lang sa umaga, hindi na maintindihan ang sinasabi mo, kapatid, adubag albusal datid gayod. Kasi gada ayoko kubain pag hindi tuyo ulab datin. Ha? Hindi na maintindihan. Maaring hindi po ordinaryong sipon. Pag may lumabas dyan, sipon yan. Pagka walang lumalabas at ngongo ka na, nagsisimula na ang allergic rhinitis, Chef. Yung po ba, Doktora, yung rhinitis at sinusitis ay iisa o... Ayan, mas bunso ang rhinitis. Kasi nagsisimula pa lang siya. Ito si rhinitis, Opo. ito si sinusitis. Kaya magkapatid kayong dalawa. Okay. Ganito po yan, mga kapatid. Sa simula, bahin ng bahin sa umaga, no? Hanggang sa susunod, parang nasal na actually. Pag may sipon yun, barado yung katulad ng ginawa ko kanina. Pero yung nasal na dating po ng pagsasalita, parang ngongong sosyal, maaaring yan po ay sinusitis. No? So pag-usapan po natin ang nakakabahala na rin na sinusitis na ito na maaaring maging daan para mamaga ang sinuses at mawalan kayo ng pang-amoy. No? Pag nawalan po kayo ng pang-amoy, susunod nun wala na kayong panlasa. Kasi kasabay po ng pang-amoy ang panlasa natin para magana tayong kumain at mapakain tayo ni Chef ng pag-iisipan niyang maganda para sa sinusitis mamaya. Chef. Oo, para umano yung Ang nanina, magbabalik po tayo. Nangongo bigla. Naku, yun. Maproblema to. Alamin po natin ang marami pang mga bagay tungkol sa sinusitis. Panoorin niyo po ito. Ang sinusitis ay ang pamamaga ng espasyo ng bungo o skull na konektado sa nostril o sa opening ng ilong. Ang pagtubo ng fluid o mucus na bumabara sa sinuses ay iniuugnay sa pagkakaroon ng karaniwang sipon o allergic rhinitis, kasama na ang pagtubo ng nasal polyps at ang tinatawag na deviated septum o ang lihis na pagtubo ng nasal cavity. May tinatawag na acute sinusitis, ang biglaang pagsumpong ng tila atake ng sipon kung saan nakakaranas ang pasyente ng pagtulo ng sipon, pagbabara ng ilong at pananakit ng ilang bahagi ng mukha na tinatawag na sinus points. Ito ay tumatagal ng hanggang 4 na linggong nararanasan ng pasyente. Meron ding subacute sinusitis kung saan tumatagal ang pamamaga ng affected area sa ilong ng hanggang 8 linggo. Ang chronic sinusitis naman ay ang uri ng sinus inflammation na tumatagal na mahigit sa 8 linggo. At ang tinatawag na recurrent sinusitis ay ang kondisyon na nakakaranas ang pasyente ng paulit-ulit na pagsumpong sa loob ng 1 taon. Kapag hindi naagapan ang kondisyong ito, ay maaring humantong sa kawalan ng pang-amoy ng pasyente. Nagiging nasal ang dating ng pagsasalita o tila ngongo ang tunog at nararanasan ang pagkakaroon ng mabahong hininga. At habang tumutulong po sila sa ating mga kapatid na may sinusitis condition, eto naman po at basahin natin ang ilang mga hiling-hiling katanungan mula sa ating email. Dr. E, ano po ang magandang gawin para matanggal ang polyp sa ilong ko na hindi na po kailangan ng operasyon? From George Abundo ng Pasig. Kapatid na George, may operation pa din pero ang natural operation ang ituturo ko po sa inyo sa umagang ito. Kailangan nyo lamang ng thermos na baso, okay? Basong parang thermos ba? Maliit lang po yon. Mga 1 glass lamang ang content nun ng tubig, no? Pero pakukuluan nyo po muna yung tubig. Rolling boil ang tubig.
At pagka kumulo na po ito, ilagay nyo po dun sa thermos na baso ninyo, dagdagan ng 2 kutsarang plain vinegar. Ito po ang magsisilbing antibiotic sa ating natural operation para sa inyong sinusitis. Matapos lagyan ng vinegar, takpan po ng malinis na embudo. Kailangan po ang embudo ay nakatakip doon sa baso at itatapat nyo po ang inyong ilong. Habang nakapikit, itapat yung ilong sa puwet ng embudo, i-inhale nyo po, sisinghutin nyo po, lalanghapin ninyo yung steam na nanggagaling dun sa loob ng mixture ng boiled water na may vinegar. Ano po? So tuloy-tuloy po nalalanghapin nyo yan at kung meron kayong healing galing oil, yung mga pressure points ng sinuses, ang inyo pong isi-stimulate using the healing galing oil. Mula po sa ilong na katapat ng kilay, pababa, no? Dito sa may bahagi ng ilong na malapit sa pisngi, tuloy-tuloy po ang paghaplos ng healing galing oil habang tuloy-tuloy na nilalanghap yung mixture na sa pamagitan po ng imbudo ninyo lalanghapin. Pwede nyo pong gawin ito ng 3 times a day, 4 times a day kung nagmamadaling gumaling. Ano po? At mapapansin po ninyo na magfo-fall off. Babagsak po ang mga butil-butil na galing sa ilong and before you know it, yung dati pong nararanasan ninyo na kawalan ng pang-amoy, yung hindi na masyadong maganang kumain dahil sa nababawasan ang panlasa ay mawawala po at babalik sa normal ang inyong kondisyon. Pero syempre holistic po ang approach. Yung mga nagiging dahilan ng sinusitis sa pananaw ng naturopathy ay dapat pong iwasan na natin. Ano-ano po yun? Kapag tayo po, lalo na kung malago ang buhok ninyo at pagkatapos nyo maligo, parang nanghihinayang kayo na patuyuin ito sa tuwalya, ay naku, sinusitis condition po ang kahahantungan yan, no? At hanggang sa magdi-develop na kayo ng allergic rhinitis muna, hatching ng hatching sa umaga, tapos hindi pa kayo nagpapaaraw, abay lalong lulubha po yan, kasabay na ng pagiging mahiligin sa iced beverages, yung mga deyelo, maaasim na mga inumin at pagkain, ano po, na dapat sana ay iiwasan para tuloy-tuloy ang paggaling dahil dito po sa Healing Galing ay holistic ang approach natin sa paggagamutan. Ngayon, kung masakit na po ang sinuses at namamagana, bukod po sa Healing Galing Oil, makakatulong po ang pag-inom ng serpentina tablet o yung halaman. Mga dahon galing sa halaman na serpentina ay maaari nyo pong inumin parang magsisilbing herbal antibiotic. Ano po?